Behave na po tayo ngayon pa lang para makakain ng mga masasarap sa parating na Pasko. Katulad ng Christmas candy, frozen braso de Mercedes at ang patko ng guagua sa Pampanga. Pasko, paksiw. Pero dito sa Guagua, Pampanga, ang kanilang iwi no wordplay, Pasko, patko. Patko, ano yon? Parang ano siya, Latin na pagkain, gano'n. Kakanin? Alam ko ma'am, mga sinaunang pagkain yan. Nakabalo sa dahon ng saging, gawa sa lakatan. Pero hindi yung saging, kundi malagkit na kanin na pinalamanan ng kinayod na nyog. Ang nakakatuwa pa rito, ang terminong patku, hango raw sa nilaro-laro at tila nabulol na salitang Pasko. Ang patko ay corruption ng word na Pasko. By the name alone, makikita mo na ito ay lumalabas lang tuwing Pasko. Inihalo rito ang itlog at asukal. Kailangan daw hindi masyadong malapot ang texture. Pagkatapos, ang mixture iprinito. Dahil manipis lang at madaling masunog, bantay sarado ang pagluluto. Nung naluto, sunod itong nilagyan ng kinayod na nyog at saka inirolyo. Ang mainit-init na patko ibinalot sa dahon ng saging. Sa ganitong paraan, sumasama ang mabangong amoy ng dahon ng saging sa pagkain. Ngayong magpapasko, tikman natin ang patko. Aliwaya, bala mo itong eya mo muna, makabakon nun. Kaya ba't eya bala mo pancake? Ay, kanyama na talaga. Munta na ko guagwa, takman niya. Ang pamilya ni Roda ang isa sa may pinakalumang recipe ng patko sa guagwa. Bata pa lang daw siya nung tinuruan siya ng kanyang imatudi o lola ng paggawa nito. Yung family ng mother ko kasi way back nung gobyerno pa ng Hapon, yung source of living nila is pagtitinda, paggagawa ng kakanin like tamales, puto, bibingka, lahat ng i-mention mong kakanin alam nila. Mom ko noon, kahit daw may gera na, may dog fight na, naggumagawa, tapos siya talaga yung naglalako ng mga kakanin. Salamat daw sa patko, nakapag-aral at nakapagtapos sila lahat na magkakapatid. Yun na kinabuhay namin nung malilit pa kami. Talagang pantawid ng gutom mo yun, patko. Sa Guagua at sa mga kalapit na bayan na lang daw matitikman ngayon ang patko. Iilan na lang kasi ang marunong gumawa nito. Sa family namin, hindi mawawala yung patko. Kasi ipapasa ko yun. Apo, pinakaapo na namin, anak ng pamangkin ko yun. Wala nang ibang lugar, kahit nasa Pampanga, na makikita mong patko, kundi sa dalawang places na lang, yung Santa Rita at saka ang Guagua. Yung ibang Kapampangan, sa Santa Rita mismo at saka sa Guagua mismo, hindi nila alam yung patko. Yun ay sa kadahilanan, isa o dalawa na lang gumagawa talaga. Siyempre, hinding-hindi rin mawawala sa mga handaan ngayong Pasko ang mga cake at ang isa sa mga pato, braso de Mercedes. Gawa sa soft meringue o meringue, may palamang yema. Pero para sa baker na si Bea, hindi lang simpleng braso de Mercedes ang hatid ngayong Pasko, kundi frozen braso de Mercedes. Hindi katulad ng ordinaryong braso de Mercedes na inirorolyo, ang kay Bea, 4 na layers. Ang base, gawa sa graham cracker. Ang second layer, ube ice cream na pinatungan ng yema. At ang pinakaibabaw, meringue o meringue. Mahilig daw talagang mag-bake si Bea. Isa sa kanyang mga natutunan, ang recipe ng frozen braso de Mercedes. May nakita kaming frozen braso dati, pero wala pang makikita na ube talaga, na ube lang. Medyo favorite flavor namin yung ube, magkapatid. Yun, nag-experiment kami. Yung first step is to put yung granulated sugar. Yung combination ng texture kasi may malambot, may crumbly, tapos may malamig. Pinoy na rice cake, puto bumbong, masarap kung mainit. Pero dito sa Baguio City, tila hindi pa sapat ang lamig ng panahon dahil meron sila ritong inumin puto bumbong shake.
Inihanda muna ang puto bumbong. Inilagay ang hinugasang malagkit na bigas sa kawayan para hindi masira. In-steam kada side ng tig-1 minuto. Nung naluto, dahan-dahang itinaktak hanggang lumabas ang malagkit na kanin. Sunod na binudbura ng asukal. And we put it in a blender. At nilagyan ng unsalted butter. Pinagsama ang puto bumbong, ice cream, yelo at gatas. 50 taon na raw nagluluto ng puto bumbong sina Steve at ang kanila raw secret, ang kanilang paggawaan nito nayari sa kawayan. We sell puto bumbong all year round. So it is a popular merienda item now. It's not only for Christmas or our holidays. We sell 600 to 700 puto bumbongs. We're lucky if we can sell 200 shakes. So we're still building the item. Lasang buko pero may touch ng ube. Favorite ko kasi ate yung puto bumbong kaya alam ko yung lasa niya. Sarap, kakaiba. Ang isa pang hindi pwedeng mawala sa Noche Buena, mga matatamis. Nangunguna ang leche flan. Pero dito sa Quezon City, tila ginalingan nila at pinagplanuhan talaga ang kanilang leche flan. Tsak daw na hindi kayo mauumay sa 6 nitong flavors: matcha, tiramisu, peanut butter chips, cookies and caramel, coffee and choco. At ang kanilang best seller, mango float flavor. 150 pesos kada lyanera. Perfect panregalo ngayong Pasko. Ipinakita sa amin ni Princess Diana ang kanyang signature mango float leche flan. Ngayon, kung nailagay niyo na po ang inyong leche flan mixture sa inyong steamer, mag-antay lamang po kayo ng 30 to 40 minutes. So, lagyan lang natin ang ating leche flan ng special sauce. Pwede na natin lagyan ng ating special crushed cookies. So, ito na po ang ating special mango float leche flan. Tama lang yung tamis, tsaka yung gatas niya hindi masyadong awkward sa tamis. Lasang mango. Yun nga lang, ang buhay daw ni Princess, hindi sintamis lagi ng leche flan. Katunayan, meron daw siyang matinding pinagdaanan bago niya naisipan ang kanyang negosyo. Yung mother ko, before she died, kasi nag-work po ako sa Dubai. So parang siya yung naging source of strength ko. Because I suffered from depression to nung nawala siya. So lahat nung pinagdaanan ko na sobra sa buhay ko, lahat yun ginagawa kong inspirasyon ko para wag na rin maulit, para wag na ako makaranas din ng hirap sa buhay. Aksidente lang daw niyang na-perfect ang kanyang leche flan recipe. At ang ibang flavors nito, inspired naman daw ng mga cheesecake. Heto pang bago, kada buwan, meron daw paandar itong si Princess. Naglalabas siya ng limited flavors ng leche flan. Lalagyan lang po ulit natin. At ngayong Nobyembre, ang leche flan flavor of the month, apple cinnamon. Bet namin, ngayon pa lang, marami sa inyo hindi na makapaghintay ng Pasko. Ang good news, kung inyong mamarapatin ang Noche Buena, pwedeng i-advance. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.